Babayan, tila mukhang hindi na nga makakayanan pa ng mga pamunuan ng Iglesia ni Cristo ang umano'y mga ginagawang kabulastugan ng mga mambabatas sa Kongreso at panggigipit kay Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta matapos nilang patahimikin, hinarang, tinanggal ba sa nilabas na pahayag online ng ilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC ay tila walang utang na loob ang Pangulo at ang kanyang administrasyon ngayon. INC po kami, hindi na kami nakapagtiis pa, kaya ngayon magsasalita na kami sa pera. Wala na talaga to sa hulog si Tamba, hindi pa na kontento sa pera, pinatalsik at tinanggal pa talaga si Kong Marcoleta sa committee. Iba na Gusto kong magbigay ng reaksyon dito sa pagpalag ng mga members ng Iglesia ni Cristo doon sa panggigipit ng Kongreso kay Congressman Dante Marcoleta kasi hindi siya pinagsalita. Tapos, according to this blog, Pinas News Insider, tinanggal pa siya sa pwesto sa committee. Pumalag ang mga members ng Iglesia ni Cristo. So ito, hindi ko i-upload ditong video nila, baka makapirata. Iparinig ko lang yung vlog ng Pinas News Insider tungkol sa issue na ito. After that, magbigay ako ng aking reaksyon. Kababayan, tila mukhang hindi na nga makakayanan pa ng mga pamunuan ng Iglesia ni Cristo ang umano'y mga ginagawang kabulastugan ng mga mambabatas sa Kongreso at panggigipit kay Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta matapos nilang patahimikin, hinarang, tinanggal sa committee at pinigilang magsalita sa plenary debates ng proposed 6.3 trillion national budget para sa taong 2025. Ayon pa sa inilabas na pahayag online ng ilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC ay tila walang utang na loob ang Pangulo at ang kanyang administrasyon ngayon. INC po kami, hindi na kami nakapagtiis pa, kaya ngayon magsasalita na kami sa publiko. Sobra na talaga ang ginagawang panggigipit nila kay Kong Marcoleta. Hindi na talaga makatao ang ginagawa ng mga mambabatas, laro pa sa sikat ng araw na pera-pera na lang talaga lahat dyan sa Kongreso. Kung hindi ka nila kaalyado, ay babalikan ka talaga at iipitin ka para lang makuha ang gusto nila. Kaya ngayon, kaming mga taga-INC ay tatandaan namin ang lahat na ginagawa ninyong mga kapulastugan dyan sa Kongreso. Hindi naman kayo dyan forever sa posisyon na yan. Kukupas din kayo dyan. Kaya maraming salamat, Kong Marcoleta. Ikaw lang talaga ang nag-iisang may tapang na humarap sa mga buhayang galit sa pera at kapangyarihan. Kaming mga INC member ay tahimik lang at nagmamasira na talaga ang panggigipit nila kay Marcoleta dahil lang bang kinontra sila at di makaporma sa kanilang mga hearing dahil si Marcoleta lang ang nag-iisang congressman na may paninindigan at hindi nasisilaw sa pera. Wala na talaga to sa hulog si Tamba, hindi pa na kontento sa pera, pinatalsik at tinanggal pa talaga si Kong Marcoleta sa committee. Iba na talaga tong Kongreso, pag hindi kaalyado, tanggal agad. Tatandaan namin lahat ng mga INC ang ginagawa niyong panggugupit at pagnanakaw ng pera ng taong bayan dyan sa Kongreso. May hangganan din ang lahat ng yan. Matatandaan ng 2016 ay binuhat siya ng Iglesia ni Cristo bilang Vice Presidente ni dating Pangulong Duterte at maging itong nasabing 2022 election ay binuhat din siya ng Iglesia ni Cristo dahil nga number 1 sa mga iglesia ang nasabing unity o pagkakaisa na siyang naging plataforma naman ni Vice President Sara Duterte at ng Pangulong Marcos Jr. nung kasagsagan pa ng eleksyon 2022. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan at INC member na bakit tila binabastos umano ng Marcos administration at ng ilang mga mambabatas itong si Congressman Marcoleta. Ayon pa sa mga taga-INC at marami sa ating mga kababayan ay tila hindi ito katanggap-tanggap. Kaya naman ngayon, matapos ang panggigipit
at pagtanggal nila kay Kong Marcoleta ay nagkasundo na ng lubusan at nag-usap pa at sabay humarap sa plenary debate ng Kongreso sina Congressman Rodante Marcoleta at Vice President Sara Duterte dahil nga pareho sila ng pinaglalaban at para sa tama di gaya di umano ng mga buayang mambabatas sa Kongreso na para lang sa pera ang pinaglalaban at ganit pa sa kapangyarihan kaya hindi naman mapigilan na magbigay ng kanilang hinaing at komento online ang well-known and veteran political commentator. Ayon pa sa kanilang post online, nagdrama pa talaga sila about transparency and accountability na kesyo kailangang tanungin si BP Naaalala mo ba ang panganib ng Okay. diabetes? Meron kaming simpleng at walang sakit na solusyon. Drama pa talaga sila about Okay, so ako talagang saludo kay Congressman Marcoleta. Nakakatuwang panoorin yung pagdepensa niya kay BP Sara. Kasi sinisingle out siya yung halos hindi makasagot si Madam Chair, si Congresswoman Kimbo, yung time-honored tradition ng Kongreso na yung budget ng Office of the President at Office of the Vice President, ano na lang yan, ilang minutes lang yan, pasado na. Yun po yung tradisyon ng Kongreso. So, napakaganda yung interpellation ni Congressman Marcoleta na bakit pinapatagal? Bakit hindi na ino-honor yung tradisyon na yun? Bakit isinasalang sa hot chair, ang dami pang mga rikititos, ang daming tanong kay BP Sara sa budget na ano. Alam naman natin, klaro na gusto nila talagang ipin down si BP Sara. Yung tinatanong nila na confidential funds, 2022 pa yun. Hindi naman yung pinag-uusapan dahil 2025 budget yung ano, but these are all part of politics. At magpasalamat tayo at may Congressman Marcoleta na lumalaban para sa tama. So ito, yung pinaka-latest, yung plenary doon na sa 6.3 trillion budget na ipresenta, gustong magsalita si Kong Marcoleta, hindi pinagsalita. Pinigilan. So, walang nagawa ang nag-iisang congressman natin na may paninindigan, wala, napigilan. So, yun na po. Nagre-react na ang mga members ng Iglesia ni Cristo. So, tandaan namin, no? Anyway, malapit na naman ang election at tingnan natin kung ano ang, kasi napakalaking bagay itong black voting ng Iglesia ni Cristo. Marami akong kaibigan na members ng Iglesia at sa aking pagtatanong-tanong sa kanila, ano ang endorse ng leadership ng Iglesia ni Cristo, lalo na sa national position, halos 99% sumusunod sila sa endorsement ng kanilang ano. Kasi nga, yung ang sinasite nila doon, yung unity ng church. Kaya, mulat sa pula, alam ko, kahit panahon pa ni Marcos Sr., ano na, dala-dala na ng iglesia ang mga Marcoses. So, 2016, Vice Presidential Election, BBM, dinala ng iglesia. Itong 2022, dinala ulit ng iglesia. So, tingnan natin kung anong mangyayari. Nung kasagsagan pa yung issue ng charter change, nagsalita na rin ang iglesia na hindi sila pabor sa charter change. So, dahil sa resistance ng iba't ibang sectors ng society, Roman Catholic,
mga Protestant, Evangelicals, ito na iglesia, and then iba't ibang sektor ng society, ayun, tumahimik ang kanilang charter change. I don't know kung kailan ulit nila ibabalik, kung ibabalik sila. But again, sana meron pang maidagdag kagaya ni Congressman Marcoleta. Sana may kaibigan ako So, shout out ko na lang si Chris Torres. Nag-iisa itong si Congressman Marcoleta, sir. Sana kakandidatong senador at bubotohan ko ito. So, sayang nga lang at biglang nag-withdraw di ba kasama sa unit team si Kong Marcoleta nung last election. Biglang nag-withdraw yung pagiging senador siya. So, ngayon, naging sagip party list representative na lang. So, tingnan natin. Ako, basta kakandidatong senador itong si Congressman Marcoleta, number 1 siya sa balot ako. Mabuhay ang INC, mabuhay si Congressman Rodante Marcoleta.